Hallelujah. Good morning, church. Good morning. Ay, hala. Para tayo may something na. Ako naman talaga, biglang may something talaga. Kaninang umaga lang to at di ko binigyan ng power. Alam ko mas makapangyarihan si God. So, hindi ko napapansinin kung ano yung nararamdaman ng katawan ko. Mas maganda po magpuri sa Panginoon, mag-awit sa Ginoo, at ma-enjoy na makasama tayo ulit. Amen? So, na-miss ko kayong tanan. Salamat naman sa warm welcome. Super warm ang panahon. Warm na warm. At grabe, maayo ba ang Diyos? Amen. Amen. Buhay ba ang Diyos? Amen. Amen. Well, hallelujah. Kung hindi mo kami na-miss, madali lang naman yan. Pwede naman kaming umalis ulit. Ibang lugar naman ayoko bumalik sa pinagalingan. Grabe, sobrang book na. Halos hindi ko na kayanan. Anyway, hallelujah. It's so good na makapasok dito sa church na yon. At alam naman ninyo, ito yung mga huling mga Sundays, huling mga months natin dito sa place na to. So magsawa kayo sa mainit. Kasi alam ko pagdating sa taas, medyo mahangin. At mas ma-enjoy natin yung fresh ko ng hangin doon. At yung amoy doon ay mas maganda. So enjoy na lang natin to mga last na mga weeks natin dito, months natin dito. Alam ko sa tamang time, tayo ay lilipat na doon sa taas. Hallelujah. Well, praise the Lord. Pwede ba tayo tumayo? Hallelujah. Tayo ay magpo-pray. At ang pumasok po sa aking heart kanina umaga habang nagpa-pray is simple na bagay lang. At gusto ko lang i-share sa inyo yung simple na bagay na to. So, sabi sa pulong sa Ginoo mga igsoon, bago pa daw sila pumasok na ng temple area, sa area pa lang. So, kung mabalikan natin yung lumang panahon, nag-iisa lang yung temple at yung mga tao from all around, nagbibiyahe sila para pumunta doon at para magbigay ng sacrifices sa Ginoo. Ito ay bago pa dumating si Jesus. Pero sabi daw ng mga pare, bago pa man kayo pumasok sa loob na ng temple area, dapat talaga magpa-purify kayo, magpalinis ba? At hindi lang po ito yung ibig sabihin na kailangan maligo. Pero masarap naman din maligo, amen? Importante din yung ligo. Ito ay ibig sabihin po, ito ay ang kinausap ng pare mga tao was about yung heart nila. Yung spirit nila.
At sabi daw, kung papasok kayo sa loob na ng banal na area, kung papasok kayo sa loob na ng templo, dapat nasa maayong place yung heart and spirit ng kada tao. At kanina nga habang nagpa-pray ako mga ison, na-enjoy ko yung time ko kay Lord. Pinalala lang sa akin na bago pa tayo pumasok sa throne room niya, bago pa tayo pumasok sa praise room, bago pa tayo pumasok sa pinaka-temple niya, sabi daw, just take a second lang, take a minute lang, na kung meron kailangan ibigay kay Lord, kung meron kailangan i-present kay Lord, or something na kailangan i-surrender kay Lord, bago pa man tayo mag-start, i-surrender muna natin sa Ginoo. Nasabta ba natin yung idea mga ison? Kasi alam ko, lahat naman tayo ay nakaranas na ng galit, nakaranas ng puot, nakaranas na ng asar, inis. At ito yung mga ugali na hindi naman talaga nagigikan sa Ginoo. Amen? Mag-agree pa tayo dyan? Kasi kung naaasaram sa atin ng Ginoo, siguro patay na tayo tanan. Pero grabe yung gugma ng Ginoo. Grabe yung grasya ng Ginoo sa atin. At so, ngayon, just for mga 30 seconds, 1 minute lang mga ison, kung willing kayo, let's just kayo mismo, kayo one-on-one kay Lord, kausapin mo siya, mag-istorya muna tayo sa Ginoo, at kung meron kailangan ibanggit muna sa Kanya or i-surrender sa Kanya, gawin natin muna yan bago pa tayo mag-start. Pwede po ba? Hallelujah. So just take a second. Kausapin natin ang Ginoo. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, sabi mo sa pulo mo, Panginoon, pwede ka mo kaming linisan, Panginoon. God, yan yung hinihingi namin karoon punta, Ginoo. Bago pa man, Lord, kami mag-awit sa iyo, linisin mo po kami. Gawin mo kami as white as snow, Lord God. Clean and cleansed, Lord. Tanggalin mo, Panginoon, yung galit, yung puot, yung inis, yung asar. At Lord, gawin mo katulad mo, Jesus. Praise you, Lord God. Have your way this morning. Lord God, kami nagpapasalamat, Ginoo. Ikaw ay maayo, Lord. Sa tanan ng mga panahon, Lord, Ikaw ay maayo, Lord, mula umaga hanggang gabi, Panginoon. At Lord, yung gugma mo, Panginoon, hindi talaga nag-off. Ikaw ay continued, open for service, Lord God. Na kung kumilang, Lord, na magpa-humble, Panginoon, sinabi mo, Lord, ililigtas mo kami, Panginoon. So God, salamat sa araw nito, Panginoon. Na bago pa man kami mag-start ng service, Lord, inaalay namin yung mga puso namin, Lord, sa iyong paa, Panginoon, sa iyong tiil, Ginoo. Pinapasarrender namin, Ginoo, ang lahat, Panginoon, ang nakaharang, Panginoon.
Ikaw ang daan, Ginoo. At Lord, gusto namin maranasan, Lord, ng fresh, Lord, fresh ng iyong Espiritu, Lord, fresh ng iyong kapangyarihan. Kumilos ka karon, Panginoon. Salamat sa opportunity, Panginoon, na pwede kami pumunta ng church at mag-praise sa iyo. Hallelujah. Samahan mo kami sa oras na ito, Panginoon. Napakabuti mo at binabalik namin sa iyo ang tanan. In Jesus' name, hallelujah. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ang sarap maging son na magbigay ng puri sa Panginoon. Amen. So bago pa natin mag-praise and worship, papasahin muna natin yung psalm natin. May buntag, may sol. Magkisa ka to, Adonai, balang kasulatan na itong abihan sa Salmo, Kapitulo 66. Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Kamong mga katawan sa tibuok kalibutan, paghugyaw kamo sa kalipay ngadto sa Dios. Pag-awit kamo og mga pagdayeg kaniya. Pasidunggi ninyo siya diha sa inyong mga pagdayeg. Ingnan ninyo siya, O Dios, katingalahan gayud sa imong mga buhat, tungod sa imong dakong gahom. Ang imong mga kaaway migulo sa imong atubangan. Ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan mosimba kanimo. Mag-awit silang mga pagdayeg kanimo. Dali kamo, tan-awan ninyo ang katingalahang ipaghimo sa Dios alang sa mga tao. Gipamala niya ang dagat o gitabok sa atong mga katigulangan ang suba nga naglakaw lang. Tungod ni atong gihimo sa Dios, maglipay kita. Naghari siya sa walay katapusan, pinaagi sa iyang gahom, o gipanid-an niya ang kanasuran. Kinahanglan ang mga gahig ulo dili mapasigarbo sa ilang kaugalingon. Mga katawhan, daygan ninyo ang Dios, ipalanog ang inyong mga pagdayeg kaniya. Titipigan niya ang atong kinabuhi, o wala niya itugot nga malaglag kita. Sapagkat tinuod, gisulayan mo kami, O Dios, gihinluan mo kami, sama sa pilak nga giputli pinaagi sa kalay. Mitugot ka nga mahulog kami sa litag, o gipapas-an mo kami sa bugat nga mga palasonon. Ipayatak-yatakan mo kami sa among mga kaaway. Nagantos kami nga daw nasunugan o gibahaan. Apan karon, gidala mo kami sa dapit sa kadagaya. Maghalad ako sa imong templo, o mga halad nga sinuno. Tumanon ko ang akong mga saan, nga gihimo ko manha kanimo, diha pa ako sa kalisod. Muhalad ako kanimo og tambok nga mga hayop sama sa karnero, turong baka o kandig isip halad nga sinuno. Dali kamo og pamati, kamong tanan nga nagtahod sa Dios. Kay sultihan ko kamo kung unsa ang iyang gihimo alang kanako. Nangayo ako og tabang kaniya o gidayeg ka siya. Kung wala ako pa isulti ang akong mga sala, wala unta namati ang Ginoo kanako. Apan namati gayud ang Dios kanako. Gidungog niya ang akong pag-ampo. Dalaygon ang Dios, kung wala niya ipakawalay bili ang akong pag-ampo, o wala niya ihigaw ang iyang gugma kanako. Tungpakan ko. Amen. Gusto ko lang ma-remind yung verse 13, mga ikson. May ginamit na doon na word na vow or promise. At gusto ko pa-remind sa inyo kung sino dito ay nakatanggap na ng Panginoon. Tumanggap kay Kristo. Hindi ba kayo na nag-promise sa Kanya, maibibigay mo yung buong buhay mo sa Kanya? Amen po ba? Naghahatag ba natin yung kinabuhi natin sa Ginoo? Ito ay hindi lang parang, sige na, kunin mo. Kundi talaga, di ba? Pinag-alay natin. Tulad ng ginawa ni Kristo para sa atin, tayo naman din, dapat may sacrifice. I-alay natin yung sarili kay Kristo. At sabi na dito sa verse 13, remember your vow. Remember your promise. Na sinabi mo na pupuntahan ko ang templo. Hawit ako sa Ginoo. So na yung buntag mga ikson, please, remember, this is kung saan tayo nagma-meet, this is kung saan tayo nag-fellowship, chance natin umawit sa Ginoo, chance natin mag-enjoy sa Ginoo, i-fulfill natin yung vow, yung promise natin sa Ginoo. Amen? Sabta na ba natin yan?
Yung promise natin kay Lord, Lord, I love you. O pag sinabi pa lang natin I love you, dapat talaga may kasamang action. Amen? Hallelujah. Well, let's praise, let's worship the Lord. Enjoy natin yung presensya ng Panginoon.
Jesus. Hallelujah, Jesus. Mga ison, may kanta na sinulat dati na hindi ko alam kung kaibaw ninyo. Pero ang title ng song, There's Going to Be a Revival. Naalala ba natin yung song nito? Or meron dito ba na remember or may alam sa song na yan? Ang lyrics po, There's gonna be a revival in this land. Meron ba dito may alam sa song na yan? Ito ay old song, mga panahon ng mga walk, 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 walk in the light. Pero yung words po ng There's gonna be a revival is simple lang naman. Sabi na, there's gonna be a revival in this land from the north to the south to the east and the west. There's gonna be a revival in this land. Now, gets ba natin kung ano yung meaning ng revival? Ito po yung binabuhay ng Panginoon, yung banal na Espiritu, binabuhay yung mga tao na dati sila mga believer, dati sila mga on fire, pero may something na nangyari sa buhay nila at nawala yung apoy. Kaya kailangan i-revive. Na nag-gets na natin sa medical na technicality is kapag halimbawa po may isang tao na aksidente at nawala sa malay at nawala yung hininga niya, siya ay parang patay na or palamang patay na. Pero pag binigyan siya ng CPR at naayos yung mga wounds niya, siya ay ma-revive. Pag nag-CPR, biglang babalik sa kanya yung hininga niya. At yung dugo niya ulit mag-move around. Yun. At siya ay mabubuhay muli. So yung word na revival is parang binalik, binabuhay ulit kung ano yung mga namatay. Naalala ko si Pastor Bell, yun nandito siya last time, na pinag-usapan talaga namin yung word ng revival at awakening. Now, agree kami kasi yung word awakening is kailangan talaga magising ang mga tao. The word revival is kailangan talaga maibalik yung life sa mga tao. Na ito po yung problema. May dalawang klaseng Kristiyano. May mga Kristiyano, may mga tao na nagsasabing Kristiyano sila. Pero basing sa kinabuhi nila, walang ebidensya. At may mga Kristiyano naman ay grabe, may mga testimony, may mga nangyari na himula sa buhay nila, pero dahil sa mga problema, medyo tumahimik sila. Medyo nag-atras sila ng konti. So yung mga taong parang patay, ito yung kailangan i-awake. Pero yung mga tao na dating mainit, kailangan naman ito yung i-revive. At itong revival in this land, ito ay more than 30, 40 years ago siguro yung awit na yan. Pero yung meaning niya is, i-declare natin ng revival dito sa atin. I-declare natin yung revival dito sa barangay. I-declare natin yung revival dyan sa taas, sa Mount Zion. I-declare natin dito sa Tubigon na magkaroon ng awakening tsaka revival ng mga tao ay nawawala sa Diyos. Basin sa nakasulat po sa Lucas 19:10, sabi ni Jesus na naparito ako para mag-serve sa mga tao. Dili ako mapaserve ng mga tao. Hahanapin ko yung mga nawawala, hahanapin ko yung mga lost, at bibigyan ko sila ng kaligtasan. Now, yan yung sinabi ni Jesus. At yung pinaka-last words naman ni Jesus, bago siya bumalik na ng langit, sinabi niya, na yun, binibigay ko sa inyo ang assignment. Kayo mismo ang kailangan maghanap sa mga nawawala. Kayo mismo maghahanap sa mga tao wala pang may alam. Wala pang alam patungkol sa akin. Sinabi niya, kayo mismo ang magiging aking tiil at kamot. Tayo ay baka kailangan ma-revive na ng konti. Or kung meron sa atin na kailangan ma-awake na ng grabe, dapat talaga ma-awake na tayo dahil itong mga huling panahon, sinasabi ko sa inyo mga ikson, nasa mga huling panahon na tayo. At ang Panginoong Diyos natin ay naghihintay lang. Si Jesus mismo naghihintay lang na masabihan siya ng ama niya, si God, na sige na. Sige na, bumalik ka na dyan at kunin mo na yung mga anak natin. At
Tamaan ako kasi yung revival is kailangan talaga. Ito ay araw-araw pinapractice mga Igsoon. Hindi po pwede pag Sunday lamang. Amen po ba? Nasabtan ba natin? Kasi minsan, ang mga Kristiyano, ginagamit lang po nila yung church pang revival. Pag Sunday, kukunin ko yung lakas ko. Tapos Monday, nabugbog. Tuesday, nabugbog. Wednesday, nabugbog. Umabot na ng Friday. Buti nga may Friday fellowship. Kahit paano, aabot na naman ako sa Sunday. May mga naka-experience pa ng ganyan na willing aminin. Ako, inaamin ko yan. Pero hindi naman ganyan po sana ang buhay ng Kristiyano. Araw-araw po, pag pinapapractice natin yung revival kay Lord, araw-araw natin binabalikan yung Bible, araw-araw natin binabalikan yung prayer. Sinasabi ko sa inyo, never nyo kailangan maranasan ng, yung down na gano'n na parang hindi mo na kaya. Kauban ka ng Ginoo sa bawat panahon, sa bawat oras. So, mag-practice tayo mga Igsoon, revival. Kung may mga kailangan ibigay kay Lord, isurrender na natin kay Lord. Doon po nagsisimula ang revival, is confession. Through prayer, we confess, Lord, kailangan kita. Willing na willing si Lord na kumilos mga Igsoon. Pero kailangan talaga tayo ay lumapit sa Kanya. Amen? Hallelujah. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Oh, we sing, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me. So take me as you find me. With all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Oh, I surrender, Lord. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. One more time, Savior. And Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, shine your light and let the whole world see.
the risen King. Oh Jesus, shine your light, let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Oh Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. One more time, oh Jesus, shine your light and make the whole world see. He's singing for the glory of the risen King. We get out there one more time, Jesus, shine your light and let the whole world see. He's singing for the glory of the risen King. We're singing for the glory of the risen King. 'Cause we're singing for the glory of the risen King. Singing Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Singing Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus, You rose and conquered the grave. Jesus, You rose and conquered the grave. Jesus, oh, Your goodness knows no bounds, Lord Jesus. You are so good, Lord. Let us forever sing of Your goodness, Lord God. Magkakaroon unya ngalan mo, ibayang ko. Magkakaroon unya dagway mo, pangitaon magkakaroon, magkakaroon unya ngalan mo, ibayaw ko. Magkakaroon
Ikaw lang, oh Lord, Ikaw lang, oh Jesus, ang kamayan sa among pagsimba. Jesus, Ikaw lang, oh Ikaw lang, Ikaw lang, ang kamayan sa among pagsimba. Let's just continue to worship the Lord, mga soul. Just worship the Lord. Sa sarili mong istorya, istoryan mo ang Pinoong soul. Ikaw lang, Ikaw lang, mamamayan sa among pagsimba. Kung Ikaw lang, Ikaw lang, ang mamamayan sa among pagsimba. Dili matuti ang iyong kaayo, dili ka namo, O Diyos. Labi ang kadako sa imong gugma, dili ka namo, Jesus. Praise you, Lord God. You alone, Lord God, are the cry of our heart, Lord God. Only you can save. Kaya mga awit namin karon buntag, Ginoo, ay puro about sa iyong kugma, Ginoo. And about sa kapangyarihan mo, Lord, na ikaw lamang nagluluwas, Lord. Jesus, wala nang iba, Panginoon, na pwede namin malapitan, Ginoo. Ikaw lamang, O Lord, nagbibigay ng kusog. Ikaw lamang, O Lord, nagbibigay ng kalipay. Ikaw ang ihatag na tanong, Ginoo. Lord, kausapin mo ang kanaw sa Lord. Nandito ka ron, Lord. Ibuhos mo, Panginoon, ng iyong Espiritu, Panginoon. Lord, let us run after your Holy Spirit this morning, Lord God. We want more and more and more of your Holy Spirit, Lord God. Pinag-promise mo, Ginoo, ang lahat, Lord, na lumapit sa iyo, Panginoon, at humingi ng patawad, Lord. Sinabi mo na iluwas mo sila at maibigay mo, Lord, yung banal na Espiritu mo. Banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Magparito ka karon. Sunod ka po, Holy Spirit, sa kada kasing-kasing, Ginoo. Holy Spirit, magsalita ka. Punuin mo po kami ng mga gifts ang gi-promise ni Lord sa pulong niya. Gifts of laughter, gifts of prophecy, gifts of tongues. Lord, gusto naman makita, Panginoon, yung fivefold ministry ni mo, Ginoo, dito sa church na ito, Panginoon. May mga mag-interpret, Lord God. May mga magpa-pray at may mga healing, Ginoo.
Pero Lord, ito ay magsa-start sa faithfulness namin sa'yo. Sinabi mo, we have not because we ask not. This morning, Lord God, we are asking, Lord God, Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Punuin mo po kami. Punuin mo po kami. Salamat, Lord God. Salamat sa kinabuhi mo, Ginoo. Naghihatag mo si Jesus Christ para magparito dito sa mundo, Lord. Tinanggap niya lahat ng hihatag ng mga tao, Lord. Tinanggap niya yung mga bugbog, yung mga bastos, yung mga matinding kamatayan. At ito ay para sa amin, Ginoo. Salamat, Lord God. Ikaw ang sinaselebrate namin, Lord, sa panahon nito, season nito, Lord, sa month na December, Lord God. Please, Lord, buksan mo, Lord. Ablihin mo, Panginoon, yung mga kasing-kasing namin karoon, Panginoon. Para masabta namin, Panginoon, na yung pulong, Lord God. At hindi mawala sa amin, Panginoon, na kung ano man yung ginawa mo para sa amin, Lord. Hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Samahan mo kami. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. 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 God is good. And all the time. Hallelujah. Amen. You may be seated. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. May buntag sa tanan. Mabuti ba ang Diyos? Mabuti ba ang Diyos? Kilala niyo naman ako at alam niyo naman ninyo, ako ay hindi naman emotional na tao. Pero habang tayo maawit at iniisip ko yung kabutihan ng Panginoon, yung kaayuan ng Ginoo, ako ay natatamaan. All the way sa pinaka loob ng aking pagkatao. Tinatingnan ko ang bawat muka. Tinatingnan ko yung bawat poste ng simbahan ito. At iniisip ko kung ano yung itsura ng mga bagong poste doon sa taas. At ako ay napupuno na ng overwhelming. Sino pa dito ay hindi pa dumaan sa taas? Itong karaan. Halos tanan ba nakadaan na doon sa taas? At Abet, nakaakit na doon? Like recently, na nakita na pumana ang flooring, tsaka bubong, atok. Dapat magbisita ka ulit doon. Guys, sa araw na yun, buong floor, sementado na. Ang atop ay tapos na rin. At meron tayong napakalaking building doon sa taas. At
halos lahat sa atin, lahat naman tayo, napakaliit naman po yung mga sacrifice natin para magkaroon tayo. Hindi ko naman pinapalit po yung sacrifice, kundi yung tayo naman mismo, itong church na to, compared sa mga gihatag ng ibang people, yung contribution natin is on the smaller side. Pero dahil kasi may faithfulness na nakita ni Lord, tinuloy ni Lord yung project natin doon. At ngayon, hindi pa tapos mga igsoon. Pero, meron na tayong atop. Meron na tayong flooring. Kuha na lang ng CR. At pwede na tayong magsimba doon. Hindi naman kailangan fancy. Sino ba dito ang kailangan pa ng aircon? Sino ba dito kailangan pa ng mga napakaganda mga upuan? Bahala nang basta meron tayong sariling, guys, sarili na natin yan. Wala na tayong babayaran na upa, wala na tayong babayaran sa lupa. Sa inyo yan. Kung sino man dito nagsasabi na sila ay part na ng family ni Lord, ayaw kong gamitin po yung touch of grace kasi parang branded naman. Kahit sino naman invited dyan. At kung sino man nagsasabi na sila anak ng Diyos, may party sila doon sa lupa na yan. Meron tayong safe place. Meron tayong area na pwede natin dalhin yung mga anak natin na ano natin sila doon. Pag may fence na dyan, bahala na. Magtakbo-takbo kayo dyan. Meron tayong area na pwede tayong mag-worship na kahit ganun kalakas na gusto natin sumigaw, okay lang. Basta hindi maasar sila Junel. Okay lang. Joke lang bro. Pwede mga magtakbo. Grabe, pwede magsayaw. At ang laki ng area. Now, maayaw ang Diyos, pero ito yung pinakasinabi ko sa una. Yung unang prayer natin, naglagay tayo ng building dito, kung maalala ninyo. Kung willing naman kayo mag-pray, mabigyan kayo ni Lord ng big building, may ano talaga, may circumstance, or may repercussion, or may assignment na ibibigay ni Lord sa inyo. Naalala ba natin yun? The bigger building means what? Siyempre, more souls. More people that we have to witness to. Na hindi ko naman gusto na yung church ni Pastor Edwin ay magiging super mega church na ng Bohol. Pero ang gusto ko is ang bawat tao nagsisimba dyan, sila mismo ay isang mega church na kung saan man sila umabot. Nasamta ba natin yan mga iso? You are the church. Kayo ang church. Hindi nyo kailangan ng building. Hindi nyo kailangan ng microphone. Hindi nyo kailangan ng platform. Hindi nyo kailangan ng title. Ako, hindi naman ako lalabas dito na sabihin, oops, tawagin nyo ako pastor, ha? Kasi pastor ako. Wala akong, kahit one time, never ko naman na sinabi sa tao. Una sa tanan, tayo ay lover of Christ. At kailangan natin ikalat yung salita ng Diyos. Mga igsoon, kailangan natin gamitin yung building na yan para sa Panginoon. Super overwhelmed ako sa kung ano man meron tayo dyan sa taas. Grabe. Talo pa yung court ng Yohanon. May covered court na yung touch of grace. Hala. Hindi. Magigamit naman natin yan sa maraming ministry opportunities. Amen? Mahal bang Diyos? Pag hindi pa kayo nag-touch, magbisita kayo doon. At pwedeng nyong sabihin, this is mine. Kasi lahat kayo may parte doon. Huwag lang isulat yung pangalan sa semento, ha? Or sa table tennis board. Hallelujah. Well, ako ay excited. Marami akong gusto ikwento sa inyo about sa time na namin ni Rach sa Amerika. Pero mas importante na unahin natin yung salita ng Diyos. 3 lugar yung pinuntahan namin ni Rach, o halos 4. At sa bawat lugar ay nagtrabaho lang talaga kami. At may mga bagong tao na pinasok ni Lord sa mga buhay namin ni Rach at nakatabang na malaking tulong sa mga area. Itong time na to,
yung oras namin is gusto talaga umuwi. Inintay lang talaga namin yung papeles. Kung nakwento siguro sa inyo ni Pastor Edwin, nagkaroon ng konting problema sa ano natin, sa NGO natin, sa Amerika. At na-forsado naman ako na ayusin yun. At ito ay dinadaan sa government, dinadaan sa BIR, mga ganoon. At hindi lang basta-basta one day ay finished na. So nag-apply kami ng panibagong ganito, tapos naghintay kami. At yung pinaka-araw na tumanggap ako ng email na sinasabi na kompleto na lahat, maghintay na lang kayo ng ganito bago kayo mabigyan. Yung email na yan, as in wala pang mga oras, mga ikson, bumili agad ako ng ticket pauwi ng Pilipinas. As in, wala pang oras. At bumili din kami ng ticket pabalik ng California. At short na short yung time namin bago kami umuwi agad. At may mga asikaso sa truck at yung sa tools. At may isang lalaki na kilala namin, nag-open up siya ng bahay nila na pwede daw namin i-park doon yung sasakyan itong sunod na panahon. Kasi kung hindi po, kailangan pa magbiyahe kami ng 4 na oras paakit na ng bundok doon sa tinaparkan namin at 4 na oras pabalik. At ubos na naman ng araw at wala na kaming araw. So praise the Lord, may bagong friend tayo at palagay ko po, magbibisita rin sila sa Pilipinas, sa atin. Na-meet ko sa isang job site. At pinagpa-pray namin yung pamilya. Puro sila believer, pastor din yung anak niya. At napunta namin yung church nila. Super astig yung ministry din nila. Super awesome yung kilos ng Panginoon. So, salamat naman si Lord ay nagiging magnet sa atin mga igsoon. Yung mga tunay na humahabol sa Diyos. Yung mga tunay nagmamahal sa Diyos. Makikita mo kasi para may magnet, may something na parang hinahila ka palapit sa kanila. At importante na meron tayong mga friends sa mga ibang area. Amen? So, another time ko na ikakwento yung mga ibang trabaho namin, pero alamin lang ninyo, tiniis namin yung bugnaw doon sa Alaska. Umabot po ng negative 20 plus Celsius. At nagtrabaho man ako sa gawas. At iniisip ko lang talaga, ilang araw na lang Lord, makakabalik na ako sa Pilipinas. At ako ay magiging super init naman. Ano ba? Super bugnaw o super init? Pipiliin ko pa po yung super init. Kasi ang bugnaw po, grabe, halos hindi mo na naramdaman yung mga daliri mo, mga tiil mo. Grabe. So, blessed naman kami sa Church na Maranatha, kila Zach, kila Pastor Luke. Na-bless kami kila Pastor Shipman. Nakasimba kami doon ng 3 beses total. At nakashare kami doon. Mga ikson, ito ay first time sa loob na ng how many years na nagkukuroon tayo ng mission team na nakapunta ako sa church na pinagalingan ng mission team right after nag-uli sila. So, di ba, gikan sila dito August. So, after 1 week, nagpunta naman kami doon ni Rach at napunta na namin yung church, surprise namin sila at nakanarig kami ng mga testimony about sa trip nila dito at grabe, natamaan ako. Sabi ng buong church, nag-iyakan na lang daw. So, sobrang na-blessed daw sila at nagpaisip ako, sabi ko, ano mga nangyari sa church na natamaan sila ng gano'n? Enjoy naman, pero kasi po, ang Espiritu ay kumikilos sa ibang-ibang way sa bawat tao. At grabe, blessed kayo sila at na-bless kami ni Rach dahil sa mga testimony na narinig namin about sa nagawa nila habang nandito sila. At magpasalamat lang sa mga mens na tumulong sa church nila Pastor June, sa Banlasan Gamay, sa mga nagsemento sa flooring. Salamat kaayo. Palagay ko, nakalipat na rin sila doon. May balita ka ba, Pastor Edwin? Wala pa? Wala. Anong inintay? Permit? Anyway, hallelujah. Sige, well, praise the Lord. Meron akong gustong i-share mga ikson. Palagay ko, ito ay magiging short at lahat naman magsabi ng amen. Dahil kasi alam ko, gutom na ang tanan. Itong panahon, December. Ano yung sinaselebrate sa December? Na Easter? Kung Easter ka dyan. Sino nagsabi ng Easter? Christmas. Amen? Now, sino ba dito na remember yung inano natin last year? Yung buong buwan ng December last year, yung kada Sunday, grabe yung mga information na binigay ko sa inyo. As in, last year, siguro sa 20 years na po ako nagpapastor, last year was yung
amazing na December na pinagdaanan ko ever. Kasi sinabi ko sa inyo, hindi naman ako mahilig sa December dahil grabe yung gulo, ganun. Pero last year dahil na-force ninyo ako mag-study ng palalim about sa meaning ng Christmas, natamaan ako in a way na hindi ko talaga makalimutan. Now, ayoko naman gawin yan every year kasi baka magsawa naman tayo sa information. Pero meron akong gustong ipag-usapan karon about ito sa prophecy. About ito yung kwento ni Jesus at yung kwento ni John the Baptist. Ito kasi medyo na nagpaisip ako habang nagbabasa ako ng umaga na nagpatanong ako sa sarili ko, naiintindihan ko ba kung ganoon ka-amazing ang gihatag ni Lord sa atin? Naiintindihan ba? Na-realize ko ba kung ganoon ka-amazing yung binigay ni Lord sa atin? Ano yung binigay ni Lord? Si Jesus. John 3:16, di ba? He gave His one and only Son. So yung idea na yan, nagpaisip ako, ano yung kailangan i-realize? Ano yung ebidensya? Ano yung idea na itong Kristo na to? Ano yung ibig sabihin ng Christ? Ano yung ibig sabihin ng Messiah? Ano yung ibig sabihin ng istorya nito? At sino ba dito may definition sa word na prophecy? Any ideas? Propesya. Sa madaling salita, it's a prediction. Hindi po to guess. Hindi po to kwento lang na maybe mangyari yan. Pag nag-prophesy ang isang prophet, babasahin po natin dito kung gusto mas maganda, basahin na lang natin dito sa Deuteronomy 18. Deuteronomy 18. Pasensya na po sa boses ko. Kaninang umaga medyo biglang natamaan. So ito po yung sinyalis na ng prophet. So ang prophecy is isang prediction, isang tao na nagsabi na ito yung mangyayari sa panahon na yun. At pag talagang ang matupad ang prophecy, tsaka na masasabi na ito ay tunay na prophecy. Pero ito yung po yung sinabi dito sa Deuteronomy 18 about sa mga prophet. About sa mga prophet. Deuteronomy 18 verse 21 hanggang 22. Ilipat ko po sa Tagalog ang Bible ko. Hallelujah, Jesus. So sabi na dito sa 21, mga ison, maaaring isipin ninyo, paano ba namin malalaman na kung iyong ang mensahe ng Panginoon? Sabi daw, kapag ang sinabi ng propeta na gumamit na ng pangalan ng Panginoon at hindi mangyari o magkatotoo, ang mensahe niya ay hindi galing sa Panginoon. Gawa lang niya iyon ng propeta. Kaya huwag kayong matakot sa kanya. So, yung ibig sabihin po, ang sinyalis ng isang prophet is isang tao na magpapahayag ba? Magbibigay ng mensahe. At ginamit niya yung name of God. In the name of Jesus, ito yung mangyayari. In the name of God, ito yung mangyayari. At ito ay magiging prophecy. Now, yung prophecy sa Old Testament, matindi po. Ang mga prophet po, meron silang some kind of, grabe yung kapangyarihan na nakapatong sa kanila from God, na kung saan man sila umaabot, ang mga tao ay natatakot sa kanila. Kasi kadalasan po, ang prophet ay nagpa-prophecy siya, nagpapahayag siya about sa discipline may gahatag ni Lord sa mga tao na hindi sumusunod kay Lord. Kadalasan po, ito yung normal na mga prophecy sa Old Testament. Na yung prophet pupunta ng isang kaharian at sinabi, dahil hindi kayo sumunod sa Diyos, ito yung mangyayari. At yung downfall na ng Jerusalem, doon po galing sa prophecy. Yung downfall ng kaharian ni David, doon po yung Solomon, yung lahat ng mga hari na hindi sumusunod sa Diyos, may mga propeta na lumapit at halos nagsabi na pag hindi kayo humingi ng patawad sa Diyos, ganito yung mangyayari. At may mga hari naman na humingi ng patawad at binuhay pa ng Panginoon, at may mga hari naman na pinatay.
At grabe, kung gusto nyo basahin about sa ganyan, pwede sa una o pangalawang Kronika. Grabe yung mga kwento, or sa unang o pangalawang hari. May mga kwento at napakaraming mga prophecies about sa mga hari. Now, ibang prophecy na gusto kong pag-usapan na yung umaga mga Ekson. At ito po, yung prophecy patungkol kay Jesus. Now, last year pinag-usapan natin to, pero ito ay parang refresh lang. So, bakit importante ang prophecy? Bakit importante yung pinahayag ni Isaiah, ni Micah, yung mga si Jeremiah? Bakit importante yung mga i-share nila about sa darating na Messiah? Aware. Pwede, aware. Yung reason kasi mga Ekson, sabihin natin, kung wala, so, bago pa natin sabihin yung prophecy, sino dito ma-remember kung gano'ng karaming prophecy sa Old Testament about sa Panginoong Jesus? Naalala ba natin? Pinag-usapan natin to last year. Alam ko, last year, long time ago. Pero kung mga memory ba? Sabi daw ni Aubrey, 100 plus daw. Sino pa mag-guess? Anybody? Sino nagsabi ng 300? About Jesus. Eh, walang Google dyan, ha? O, Google, malakas na daw signal dito eh. Kayo, ha? So, sa mga, basin sa mga sinabi ng mga scholars, mga Ekson, they say anywhere from 300 up to 570 prophecies from the Old Testament about Jesus. Now, sino ba dito ay makakabilang na ng 100? Sana lahat, di ba? 100 marami na, di ba? Pero sabihin na natin, pag nagkwento ako kay Pastor Edwin, na wala mang ebidensya ba? At mayroon akong kwento, ito yung mangyayari. Tapos never nangyari. Siyempre, isipin ni Edwin, baliw naman ito si Pastor Ray, wala naman alam, hindi naman nangyari. Pero pag nagkwento ako kay Pastor Edwin at binigay ko ng 300 plus pieces of ebidensya, at nakita ni Pastor Edwin na may ebidensya kasama, palamang ma-force si Pastor Edwin na mag-believe na ito ay totoo. Nasabtan ba natin yung idea? So itong prophecies about Jesus, ito yung reason kung bakit importante yung prophecy. Pag umabot po ng bagong tipan, at biglang dumating si Jesus, at sinabi niya, ako ang anak ng Diyos, ako ang gagawa ng lahat, ako ang hari ng mundo, pero kahit one word about Him ay never na binanggit, walang John the Baptist, walang prophecy, walang kahit one word, sino talaga, lalo pa yung mga Israelita, sino maniniwala na siya yung Messiah? Palamang, wala. Na kahit mang gumawa siya ng mga miracles, may mga tao na susunod sa Kanya. Pero ito po yung pinaka-importante na about sa prophecy. Dahil kasi sa Old Testament, mahigit pa ng 300 to 500 plus times, pinag-prophesy about kay Jesus. At ngayon, sabi daw sa mga scholar, 300 prophecies ang pinatupad ng Panginoon Jesus. Now, wala naman yata tayong abogado dito sa church, no? May mga mukhang abogado, si Joel, medyo parang abogado yung face niya. May enforcer tayo, si Maranga. Sa'yo parang security sa judge, ay sa courthouse siguro. Pero yung abogado kasi, ang trabaho ng abogado is to weigh, timbangin ang ebidensya. Now guys, sa mga kinabuhi ninyo, na yung umaga, mabibigyan kita ng role na ikaw ay parang isang abogado. Ang trabaho nimo, ang assignment nimo is to timbangan yung yung ebidensya. Kasi may reason kung bakit nandito kayo. Hindi lang just for fun tayo nagsisimba, amen? Nagsisimba tayo para makilala natin ang Panginoon, para magkaroon tayo ng fellowship, at para talaga kay Lord. Ibig sabihin, natimbang na ninyo yung mga ibang ebidensya. Ibig sabihin, naranasan na ninyo yung mga ibang kilos ni Lord sa mga kinabuhi ninyo. Amen po ba? Kaya nga, meron tayong mga testimonies. Amen po ba? Ang building natin is testimony. Amen? Yung bahay nito is testimony.
Yung lupa natin doon sa taas is testimony. Yung buhay ni Ate Mags is testimony. Kung sino may mga dinaanan, yung paa ni Jen is a testimony. Yung lahat ng mga dinadaanan natin sa buhay at tayo ay alive pa at nagpupuri pa sa Panginoon, ito ay testimony. At ito yung ebidensya na si God ay buhay sa life mo. Na itong prophecy, mga Ikson, why is it so important? Kasi ito yung pinaka-foundation ng belief natin. Kung wala tayong foundation, yung mga beliefs natin, mamaya, sasabihin natin, si Jesus ay galing yan sa unggoy. Kasi, may ebidensya daw. Ang tao daw, nagagaling sa unggoy. Now, walang physical evidence compared sa ebidensya about kay Jesus sa lumang tipan. Yung reason kung bakit napaka-importante yung foundation natin at yung evidence is kasi ito po yung ammunition, ito yung po yung mga bala ninyo para pwede nyo i-share sa ibang tao. Kung mga baril natin ay spiritual na baril na wala naman bala, paano natin matatamaan yung mga sinashare natin ng Word of God? Now, hindi ibig sabihin na magbaril lang tayo, hindi naman sa ganun, kundi yung pare ammunition ba? Ito yung pinaka-ammunition mo, na yung ebidensya, yung mga prophecy, yung mga foundation natin, ito yung magagamit mo bilang makashare sa ibang tao. So, itong pinag-share ni Isaiah, ito yung reason kung bakit knowing is important. Yung ma-realize natin kung ano pala yung pinaka-reason na ng prophecy. Now, kung sa Old Testament, mula kay Abraham hanggang kay King David, mayroong 14 na generations King David sa fall na ng Jerusalem, 14 generations from fall ng Jerusalem, all the way kay Jesus, may 14 generations. May mga nangyari sa take for 14 generations, pinag-usapan natin yung last year, pero may mga reasons na fina-follow ni God yung sinabi niya sa Old Testament para pagdating na ng New Testament, makita ng mga tao na ang Diyos ay tinuod at ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Guys, pag hindi pa natin na-realize yung foundation is important, kung hindi nyo pa na-realize na yung sinasambahan yung Diyos is perfect, kailangan nyo pag-isipan na mabuti kung ano yung relationship mo sa Ginoo. Kasi ang Diyos mo ay perfect. Ang Diyos mo ay walang kahit one time never nagkamali. So kung doon mo ibabase yung foundation mo, doon ka pabalik na nabalik sa salita ng Diyos, magkukuroon po tayo ng matatag na foundation about sa mga storya, sa prophecy ba. So yung gusto kong i-share sa inyo na yung umaga was about knowing the importance of the prophecy, knowing the importance of yung ginawa ni God sa salita niya. So, meron mga verses na ginamit dito. Sa tinod, gusto ko talaga i-share sa inyo. Pwede siguro natin ano ito eh. Bago pa natin dumiretso dyan. Ito yung gusto kong basahin, mga Ikson. Ito ay maraming pangalan, pero gusto kong ipakita sa inyo yung pinagalingan ng Panginoon. So kung gusto nyo ilipat yung mga Biblia natin sa Lucas, bago pa natin idiretso sa prophecy sa Old Testament, basahin muna natin tong New Testament dito sa Lucas chapter 3. May comparison itong Lucas chapter 3 tsaka Mateo 1 Ito ay patungkol sa history ng Panginoon Jesus. Now, dito sa chapter 3 ng Lucas, mga Ikson, nakakatuwa dito kasi ito ay patungkol sa baliktad yung kwento from Jesus pabalik na naman ng Adan. Sa Matthew chapter 1 naman, Abraham hanggang David hanggang doon sa buhay ni Jesus. Pero ito yung nakasulat dito. Now, I just want to read this kasi medyo makita natin. Kasi mamaya, ulitin ko lang, mamaya iisipin natin na yung ina ni Jesus ang yung pinaka-importante. Pero, basin sa babasahin natin po, ang lahi ni Jesus, connected sa lahi ni David,
is nasa side ni Joseph. So pag hindi kinasal ni Joseph si Mary, yung pinaka number one big prophecy ay mag-cancelled out, mga ison. At yung pag yung ebidensya ay hindi tumapad, gets pa natin? No, useless na yung kwento. So the whole idea about prophecy, gusto ko umabot tayo sa punto na dapat yung buhay natin ay may supporting ebidensya. Yung kilos ng buhay mo, may ebidensya about sa tinatawagan mo ng sarili mo ay ikaw ay Christian. Kasi si Jesus, everything always revolved around the evidence. Sa buhay ni Jesus, ang lahat ay umiikot lang sa mga ebidensya na nakikita ng tao. Kahit isa, wala makakasabi na si Jesus ay nagsinungaling. Kahit isa, wala makakasabi na si Jesus ay bumugbog ng tao or nanira or yung ebidensya ng buhay niya was perfect. So yung idea is if we realize kung ano yung ebidensya about Jesus, at tapos i-compare natin sa mga sarili natin, ano yung ebidensya ng buhay natin, makikita natin yung importance about sa itong parang prophecy ba or ebidensya. I'm substituting yung evidence for prophecy kasi yung prophecy was about the New Testament, tapos yung nangyari, yung tinupad sa New Testament, naging ebidensya siya. So dito sa Lucas 3, basahin ko lang saglit mga iso. Medyo ako natutuwa ako dito sa history. Ito ay patungkol kay Jesus. At sabi na dito sa Lucas chapter 3 verse 23, babasahin ko lang. Pasensya na sa mga pangalan kasi mamaya hindi tama yung pronunciation ko ng mga pangalan. Pero sabi na dito sa verse, mag-start po ako sa 23. Sabi na mga 30 taon gulang na si Jesus nang magsimula niya ang kanyang gawain. Ayon sa pagkakaalam ng mga tao, anak siya ni Jose na anak ni Eli. Si Eli ay anak ni Matet na anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Melki na anak ni Janai. Si Janai ay anak ni Jose na anak ni Matatias. Si Matatias ay anak ni Amos na anak ni Nahum. Si Nahum naman anak ni Esli na anak ni Nagay. Si Nagay ay anak ni Maat, ang anak ni Matatias na naman. Si Matatias ay anak ni Simeon at anak ni Hosek. Si Hosek ay anak ni Hoda na anak ni Johanan. Si Johanan na anak ni Resa, ang anak ni Zubabel. Si Zurababel ay anak ni Shealtiel. Grabe yan. Anak ni Neri. Si Neri naman ay anak ni Melki na naman, ang anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kosam. Si Kosam anak ni Almadam. Si Almadam ay anak ni na anak ni Jose. Jose ba yan? Si Josu. Si Josu ay anak ni Eliezer na anak ni Jorim. Si Jorim ay anak ni Matet na anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Simeon na anak ni Judah. Si Judah ay anak ni Jose na anak ni Jonam. Si Jonam ay anak ni Eliakim na anak ni Milia. Si Milia ay anak ni Mena na anak ni Matata. Oh wow, si Matata naman ay anak ni Nathan at ang anak ni David. Si David ay anak ni Jesse na anak ni Obed. Si Obed ay anak ni Boaz na anak ni Salmon. At si Salmon ay anak ni Nashon na anak ni Aminadab. Si Aminadab ay anak ni Admin na anak ni Arni, at si Arni naman ay anak ni Ezron na anak ni Perez. Si Perez ay anak ni Judah na anak ni Jacob, na si Jacob ay anak ni Isaac, na Isaac si Abraham. Si Abraham naman ay anak ni Terah na anak ni Nahor. Si Nahor naman ay anak ni Soreg at anak ni Reu. Si Reu ay anak ni Peleg na anak ni Eber. Si Eber naman ay anak ni Sheila na anak ni Cainan. Si Cainan ay anak ni Arphax na anak ni Shem. Si Shem ay anak ni Noe na anak ni Lamek. Si Lamek naman, Si Lamek ay anak ni Matusala na anak ni Enoch. Si Enoch ay anak ni Jared na anak ni Mahalalel. Si Mahalalel ay anak ni Cainan na anak ni Enosh. At si Enosh ay anak ni Seth na anak ni Adan. At si Adan ay anak ni Anak ng Diyos. Na pasensya na mahaba yan, pero may reason.
Guys, gusto ko magpakita sa inyo na yung pangalan na ebidensya ay amazing kung talaga secured na secured. Kung kaya ninyo habulin or hanapin yung bloodline mo all the way back to God, oh, come on. Ibang klase yung istorya. Na yung panahon na yun, noon, ang buhay mo, it all nagre-revolve lang sa pangalan mo at yung heritage mo, yung lahi mo. At kung hindi mo kayang habulin or hanapin kung saan galing yung lahi mo, ikaw ay parang outsider. Kung hindi mo mahanapan yung tiyo na ng lola at yung sa magandang pangalan, ikaw ay parang binabaliwala. Pero guys, ito yung importance dito. Si Jesus na tinuturing daw anak ni Jose. Na si Jose mismo, makinig tayo, paminaw for just a second. Si Jose mismo, kaya niya i-trace ang buong family niya all the way back to Adam, the first man na ginawa sa image ni God. Now, ang nakakatuwa naman dito, kung babasahin po sa John, sabi daw, the Word was with God in the beginning. And sino yung Word? Si Jesus. So alam na natin na hindi nag-start po ang buhay ni Jesus yung pinanganak siya ni Mary. Si Jesus ay kauuban ni God sa Genesis 1. So all the way from Adam, all the way down, all the way kay Noah, kay Abraham, kay Solomon, kay David, all the way through, hanggat inabot kay Joseph, na kinasal ni Joseph si Mary, at nanganak si Mary, yung pinaka number 1 founding prophecy ay natupad. About sa bloodline. Meron nga sa Micah chapter 5, may nakalagsulat nga, yung tagapagligtas ay ipanganak sa Jerusalem. Or sorry, sa Bethlehem. Sa Bethlehem. Nakasulat po yan sa Micah. Tapos kung titingnan mo po, sa Isaiah naman, hindi natin siguro babasahin tanan. Gusto ko lang maiabot yung punto sa Isaiah naman. Sabi ni Isaiah, because hindi kayo nag-believe, ibibigyan ko kayo ng sign. Nakasulat po dito sa sa Isaiah 7:14. You don't believe? I will give you a sign. Sabi daw, a virgin is gonna have a baby. Biro niyo yun? Nakwinento sa Old Testament na may virgin daw, mga anak. Tapos sabi daw, he will be Emmanuel. Ano yung definition ng Emmanuel? God with us. Old Testament to mga ikson. Tiningnan ko po kung gano'ng karami. The reason kung bakit ko kinuwento yung 14 generations kanina, gusto ko malaman ninyo yung time frame. So sabi daw, ang pinaka-estimated time, 14 generations. The pamagitan from 1 to 14 was 500 plus years. So, si Isaiah was before the fall of Jerusalem. So, ibig sabihin, more than 500 plus years, kwento ni Isaiah to about Jesus. He will be called Emmanuel. God with us. And then, kung babasahin natin, sa Isaiah 9, 6 to 7, tapos Isaiah 11, 1 to 5, ito ay patungkol po sa magiging pangalan ni Jesus. Na ito, kailangan natin basahin kasi ito yung pinaka-importanting part. Dito sa Isaiah chapter 9, mga ikson, isa to sa mga sikat na prophecy. So sabi na rito, for unto us a child is born. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hanga, tagapagpayo. Makapangyari ang Diyos, walang hanggang Ama.
at prinsipe ng kapayapaan. Hindi magwawakas ang unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ng kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at paghahari niya may katarungan at katawiran magpakailanman. Sisigurado ng Panginoon magkapangyarihan na imatutupad ito. Mahigit pa ng 500 plus years, mga ikson, na si Isaiah ay nag-prophesy, nagpahayag siya. At sinabi sa nabasa natin sa Deuteronomy 18 kanina, paano mo malalaman na isang prophet ay talaga nagpapahayag galing kay Lord? Kung may tupad yung propesya. Na kung pinatupad po ni Jesus ng 300 prophecies sa Bagong Tipan, kung naitupad niya yung 300 prophecies, mga ikson, meron ba kayong reason na hindi magtiwala sa Diyos? Meron ba kayong reason na talikuran niyo ang Diyos? Meron ba kayong reason na hindi kayo makikinig sa salita ng Diyos? Ito yung idea ko kasi. Yung one prophecy lang na sinabi ni Isaiah about sa all the way from Adan hanggang Joseph, yung one prophecy pa lang, ako ay parang naaliw na to the point na knockout na yan. Hindi ko na kailangan alamin yung iba. Kasi grabe, sino sa atin? Kaya nyo ba habulin yung yung pangalan nyo? All the way kay Adan? Pabira, hindi nga natin kakilala yung great lolo natin eh. Si super lolo. Lalo pa akong Adan. Ibang klase po yung reason kung bakit importante yung prophecy. Pero yung punto ko, mga ison, yung punto ko dito ngayong umaga, medyo iba yung yung wali natin na yun. Gusto ko ma-realize natin kung ano man talaga yung ihatag ni God sa atin. Hindi lang kaligtasan, hindi lang yung maayong buhay, hindi lang yung mga blessings, kundi ito mga prophecy na sinadya niya na itupad ni Jesus para sa inyo, para sa atin. Para meron tayong mga ebidensya na pwede natin i-share sa ibang tao. Kasi mga ison, kahit ikaw ay abogado, kahit ikaw ay respected na barangay official, kahit ikaw ay mayor, kahit ikaw ay presidente, may mga tao na kahit ano man yung sasabihin mo sa kanila, hindi sila maniniwala. Na tayo, mga ordinary lang. Mas lalo pa, may mga tao dyan sa labas na hindi talaga maniniwala sa mga kwento mo about kay Jesus. Pero mga ikson, kung kaya mo igamiton ang pulong sa Ginoo sa pag-share sa mga tao. Pag nag-deny sila about sa Word of God, iba na yan. At least, hindi ikaw yung hindi ikaw yung dinideny, kundi na yun, dinideny nila yung salita ng Diyos. Yan ang mas matinding mas matinding deny yun. Pero kung ang tao ayaw makinig sa'yo, kung tao ayaw maniwala sa'yo, i-show mo sa Word of God, mga ikson. I-show mo, ipakita mo itong mga prophecy. Ipakita mo sa Isaiah, tapos i-explain mo. Hindi mo naiintindihan, this is more than 600 to 700 years bago nangyari ito. Tapos na yun, sa panganganak ni Jesus, all the way back kay Adan. Maaliw. Sinasabi ko sa inyo, pag nakita ang tao na ebidensya, may dalawang klaseng tao. Magagulat na lang sila at maniwala, at may mga tao na sa sobrang tigas, wala akong oras para dyan. Pero at least naman, pinakita natin. So, back sa ebidensya ng buhay natin, mga ikson. Kwento ni Jesus kung ano yung kailangan natin gawin. At ngayon, may question na maiiwan sa inyo. Tulad na ng ebidensya ni Jesus about sa life niya.
Masasabi ninyo ba na yung ebidensya ng buhay mo karon nakapoint talaga sa Panginoon? So ito ay pag-isipan natin this week na itong panahon na ito about Jesus. Itong Christmas season, dili lang to patungkol lang sa pagkaon o sa mga gihatag ng mga regalo, kundi ito ay patungkol talaga sa isang sanggol na gihatag ni God para itupad ang mga promesiya, para magiging ebidensya, para magkaroon tayo ng panibagong buhay, para mabigyan tayo ng kaligtasan, para tayo mamuhay bilang mismo tayo yung ebidensya ni Kristo. Sana masabta natin, Panginoon, ang aking puso na yung umaga, na yung idea talaga is dapat yung buhay natin mag-reflect. Tayo mismo dapat yung ebidensya ni Kristo dito sa mundo. Sabtan ba natin yung punto na tayo yung ebidensya ni Kristo? Itong last verse, dito ako magtatapos. Sabi na dito mga ison sa Isaiah 60. Isaiah 60, ito yung parang hamon. Pag ikaw ay tinamaan ng Panginoon, kung ikaw ay naligtas ng Panginoon, kung ikaw ay pinakitaan ng Ginoo na yung life mo ay talagang is dapat alive, sinabi niya dito sa verse 1 tsaka verse 2. Pwede nga sa verse 3. Sabi daw, bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag katulad ng araw. Dahil tumating na ang kaligtasan mo. Liliwanagan ka ng kawalantian ng Panginoon. Mababalot na ng matinding kadiliman ng mga bansa sa mundo, pero ikaw ay liliwanagan ng kawalantian ng Panginoon. Lalapit sa inyong liwanag ang mga bansa at ang kanilang mga hari. Yan po yung verse na maiwan sa inyo ng umaga. Kanina pinag-usapan natin about sa revival or awaken. Sabi na rito, bumangon ka. Tayo mismo, the New Jerusalem. Tayo mismo, the New Israelites. Tayo mismo, yung lahi ni God. Tagapagmana na ng kalangitan. Sabi daw, bumangon kayo at ipakita ninyo yung liwanag na i-share sa inyo ng Panginoon. At sabi daw, may mga lalapit sa inyo dahil kayo ay nagsishine bright. Tayo ang ebidensya ng buhay ni Kristo dapat mga igsoon. So, i-check na natin yung ebidensya natin. Amen? Nasabta ba natin? I-check natin na yung ebidensya natin ay talaga nagbibigay ng tamang proof na si Jesus ay si Jesus. Amen? So, hallelujah. Ayan lang po. Medyo iba po yung wali natin kay karon. Medyo about talaga sa medyo may sana masabta natin na may dala talaga tong bigat. Kasi kung yung ebidensya natin ay hindi talaga nagpabalik kay Lord, mamaya mag-guilty tayo sa ibang kaso. Sabi daw, God is a good judge. Walang makakatago, walang makakagawa na ng kalokohan sa harap ng Diyos. Ang tao, pwedeng iloko. Pero ang Diyos, hindi. Amen? So, hallelujah. Well, mag-pray lang tayo at handa natin yung mga hearts natin sa tithes and offerings natin. Hallelujah. Lord God, Ikaw ay maayo, Ginoo. At Lord, alam ko, Panginoon, Ikaw ay may plano.
para sa story na to, Lord, sa itong propesya, itong ebidensya, Lord, itong point, Lord, na dapat talaga yung mga lives namin, Lord, ma-trace back at magiging ebidensya kami ng kinabuhi mo, Ginoong Jesus. Simple point lang naman, Panginoon, pero grabe. Dapat talaga 100% of the time kami ay nagiging ebidensya, Lord, about sa life mo. Salamat, Lord, sa iyong mga prophecies na tinupad mo, Lord, na pwede talaga kami mag-believe, Lord God, na ikaw ay talaga ay tunay na Diyos. Messias, tagapagligtas. Emmanuel, God with us. The Christ. Salamat, Lord God. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Gamitin mo po kami. Gamitin po namin yung mga ebidensya nito, Lord, para i-share namin, Lord, sa mga tao na siguro ayaw maniwala sa amin. Pero, Lord, kapag pinakita na namin yung katotohanan sa pulong mo, sana, Panginoon, yung puso nila ay mag-open at matanggap ka. Thank you, Lord God. Handain mo, Lord, yung mga hearts namin, sa tithes namin, Lord God. Salamat kaayo, Lord, sa sacrifice na ginawa mo para sa amin. Napakabuti mo. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Well, let's give joyfully to the Lord, mga igsoon. Hallelujah. There's beauty in my brokenness.
our strength. Pwede ba tayo tumayo? Hallelujah. Yes, Lord God. God, salamat, Panginoon, sa itong offering, Lord God. God, alam namin, Panginoon, it says, you love the cheerful giver, Lord God. So, God, you see our hearts, you know our ways, you know our minds, Lord God. Let us be faithful, Lord God. Praise you, Lord Jesus. Bless the hearts of those that gave, Lord God. Provide, Lord, yung mga kailangan nila, Panginoon. Oh, Jesus, you are the supplier of lahat ng mga needs namin, Panginoon. Napakabuti mo, Ginoo. Napakabuti mo, Ginoo. Praise the Lord Jesus. Yes, Lord God. Bless the offering in Jesus' name. Amen and amen, amen. Aling mga igsoon, mabigyan lang ng konting announcement real fast, tapos tayo ay mag-close. Sa darating na ng 18, meron tayong unang grupo ng mga bisita na parating. Ito si Mr. Andy, at si Bethany, at si Zoe. Kung maalala niyo po, si Andy, siya mismo ay tumulong sa pagtayo na itong building na to. Ang pangalan niya po, nandiyan sa taas, sinulat niya, nag-sign siya. At gusto ko sana habang nandito sila na igubat na natin tong church para makita pa rin kung nandyan pa rin. Pero hindi pa time. Pero anyway, si Andy, si Bethany ay parating na ng Wednesday. Tapos sa December 26, si Mom Chris, si Dad Rob, si Kuya June, si Ate Sally, si Rina, si Jiraiya, si Edna, si Ate Sara ko, at yung asawa niya si David, at kailangan dalawang anak, si Makaya at si Levi ay parating din. So magiging full house, full celebration tayo sa New Year's natin. And we will guys give you some more updates pag nalaman ko na yung pinaka-plans natin para sa New Year. So may youth daw sa taas ngayon. At tuloy-tuloy pa rin ang mga men's at Wednesday nights, Friday Matabaw. Guys, magiging faithful tayo sa Ginoo. Amen? So hallelujah. Well, kung may nangingailangan ng prayer, nandito naman po si Pastor Edwin, ako, si Bro Inan. Pwede kayo lumapit at ipapapray namin. Kahit sino man, kung may mga sicknesses, itaas natin sa Ginoo. Kung may mga naramdaman, lapit tayo kay Lord. At sabi niya, siya ay magpapagaling ng lahat ng naranasan natin sakit. Amen? So, hallelujah. Sige, well, praise the Lord. Let's pray. Let's close. Hallelujah, Lord God. Praise you, Jesus. 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 Salamat sa iyong purong Panginoon. Salamat sa oras ito, Panginoon. Dakila ka. Dakila ka. God, tinataas ko sa iyo, Lord, itong week na ito, Panginoon. Sa napakaraming mga stuff na kailangan gawin, Panginoon. Alam ko, Lord, na kung ihatag namin yung plans namin sa iyo, Panginoon, you will prepare yung way na mga gusto mo mangyari, Panginoon. Oh, praise you, Lord Jesus. God, tinataas ko ang bawat isa, Panginoon. Kumilos ka sa mga lives nila, Panginoon. God, please, Lord, gamitin mo sila bilang ebidensya, Panginoon, ng kinabuhi mo, Panginoon. Tinataas ko si darling Lord God. Kumilos ka sa life niya, Panginoon. Habang naglalakad siya, please, Lord, baguhin mo yung kaisipan niya, Panginoon, every day. At Lord, ibuhos mo yung gugma mo sa life niya, Panginoon, para makashare siya sa mga ibang tao, Panginoon. Thank you, Lord God. At sa lahat, Lord, na may mga naranasan sakit, Lord, in Jesus' name, we declare healing, we proclaim healing, and we live, Lord, in healing, God. Hindi kami magdududa, kundi, Lord, by faith, we are healed, Lord God, and your power. So we praise you, Lord God. Be with us this week, Lord. Prepare us, Lord, for this season of rejoicing your birth. Hallelujah. We praise your name. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Blessings sa tanan. We will see you guys next Sunday.